Isang batang tumatawid sa pedestrian lane sa Osmeña Highway sa lungsod ng Maynila, nabundol siya ng isang AUV. Nakaladkad papasok habang naglalakad siya papasok ng eskwelahan. Kasama niyang kanyang ama na nasugatan naman. Ang nagmamaneho ng nakabundol na sasakyan ay driver pala ni Makati Mayor Junjun Binay. Pero hindi raw siya naka-duty ng maganapang trahedya. Si Mayor Binay mismo ang nagsabi na dapat panagutan ang kanyang driver ng nangyaring disgrasya. Si Ian Cruz, naka-alerto 24. Puno ng pangarapan 12 anyos na si Joshua Danao. Kaya naman kahit walang pamasaya at baon, naglalakad papasok ng eskwela. Pero kanina, sa pedestrian lane ng Osmeña Highway sa San Andres, Maynila, na malimit niyang daanan papasok ng Pio del Pilar Elementary School sa Makati. Nasawi si Joshua matapos mabangga ng AUV na minamaneho ni Eduardo Herrera Jr. Kwento ng kanyang ama, nakastop na ang mga sasakyan sa highway kaya tumawid na sila. Malapit na sila sa island nang biglang dumating ang AUV. Malapit na kami sa gutter. Buti lumingon ako. Paglingon ko, siguro, mga 8 dip ako, mabilis na. Kaya yung takbo namin, siyempre taranta, napalingon pa ako kay Joshua, sabay hatak kong takbo, nadali na siya. Kung hindi ako lumingon, 2 kaming patay. Tumila po na may 50 metro si Joshua na agad niya ikinasawi. Sugatan naman ang amang si Rolando, nakahawak kamay ng maganap ang aksidente. Pero ang AUV na nakabangga sa mag-ama. Nagbiting the red light nga po yung adventure na kulay black. Ngayon, inabol lang siya ng taxi. Ay, hindi man huminto eh. Pagdating sa Vito Cruz, may hagad doon. Pinahabol nung taxi driver sa hagad. Hindi siya inabutan. Nang mahuli, agad dinala sa Manila Traffic Enforcement Unit ang driver na si Herrera. Galit ang mga kaanak ng biktima nang makita ang driver. Ganun lang buhayo ang pasensya, pinatay mo ang anak ko. Kung hindi ako nakatakbo, 2 kami tutumbukin mo. Nasaan ba ang ano mo? Para kang bumangga sa puno. Duda ng mga pulis na kainom ang driver. Dinala sa ospital para ipa-medical test at malaman kung nakainom nga. Pero di naman nakakuha ng resulta ang pulis. Binilot na papel lamang daw kasi ang ginamit sa test ng tumingin doktor. Inikot yung bond paper at pinaganon lang. At pinahinga siya dun sa bond paper at inamoy ng doktor. Wala raw siyang ganong maamoy. Ano sabi ng doktor na nakapirma dyan? Wala sila yung pang-test talaga? Wala sila talagang pan-test dahil wala pang ini-issue sa kanila. Pero sir kayo, bilang investigador, naamoy niyo ba siya? Parang may naamoy siyang... Medyo may amoy siya, kaya lang hindi natin matest. Git naman ni Herrera, di siya nakainom. Pinanindigan din niyang nakago ang signal light niya, kaya siya dumiretso. Walang may gusto mangyaring ganun, mga pangyayaring ganun. Hindi lang sila sumusunod sa tamang tawiran talaga. Pero pananagutan mo na lang? Saan? Oo! Kasi nandun na yun eh. Hindi na natin kaya balik eh. Magkaka-aggravating nga ito dahil nga may hit and run sila. May hit and run case dito dahil nga after the accident, iniwanan yung mga biktima. Naharap sa kaso ang reckless imprudence resulting in homicide ng driver. Labis ang pagkabigla at pagluluksa ng mga kaanak ng bata sa kanyang sinapit. Panagutan niya lahat. Ang nangyari sa pamangkin ko, hindi po biro-biro. Yung ginawa niya dahil nag-aaral pa po yun. Ian Cruz, nakalerto, 24. Balikan po natin ang burol ng comedy king na si Dolphy. Kabilang sa mga nagpapasalamat kay Dolphy, ang kanyang dating partner, si Alma Moreno. Ang inaalala ngayon ni Alma ay ang pagtanggap ng anak nilang si Vandolph sa pagpanaw ng kanyang ama. Nakatutok si Chino Gaston. Labis ang pag-aalala ng aktres na si Alma Moreno sa epekto ng paggamatay ni Dolphy sa kanilang anak na si Vandolph. Kay Vandolph daw niya nalaman na sumakabilang buhay ng hari ng komedya nang tawagan siya nito. Si Vandolph ang bunso sa lalaki at pang-16 na anak ni Dolphy. Ay, importante sa akin, nakamonitor ako kay Van. Siyempre, as nanay, di ba, ninenervous ako for Van kasi nakita ko kung gaano ka-close si Vandolph sa papa niya kay Dolphy. And siyempre, inaalalayan ko yung anak ko. Kaya nung nasa ospital, sinasabi ko tatagan niya yung loob niya. Si Vandolph ang naging bunga ng mahigit 8 taong pagsasama ng aktres at ni Dolphy. Unang nagkasama sa pelikula si Alma at Dolphy noong 1981 sa pelikulang Teacher's Pet. Nagpahiwatig din ng labis na paghanga si Moreno kay Jaja Padilla. Dahil sa pinakahuling sandali ng Comedy King, kasama siya nito. Dilim na ko siya kay Sasha dahil
hindi niya iniwanan talaga si Dolphy. Nandun siya sa tabi ni Dolphy talaga. Nagpahiwatig naman ang pagkadismaya si Moreno sa napakabagal na proseso ng paggawad ng National Artist Award para kay Dolphy. Para sa kanya, wala na raw silbi ang award ngayong yumao na ang tatanggap nito. Ay, dapat binigyan na si Dolphy nung pa. Diba? Dapat si Dolphy bigyan na nila nung pa. Huwag ngayon. Para pag binigyan mo ngayon. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Sa puntong ito, aalamin po natin na magiging lagay ng panahon bukas mula sa ating resident meteorologist, ang ekspertong totoo. Walang iba kundi si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani, magiging maulan ba bukas? Mang Tani? Mike, makakaranas pa rin ng mga pagulan na may pagkulog at pagkilat ang buong bansa. Dito kasi sa latest satellite animation, apektado pa rin ng mahinang hanging habagat itong Northern Luzon, habang ang Intertropical Convergence Zone naman ang magpapaulan dyan sa Mindanao. Kaya base sa datos ng Weather Central, magiging maulan dyan sa Lawag, kasama na itong Baguio, Mike, hanggang dyan sa Cavite at Tagaytay, maging dyan sa Metro Manila, habang makakaranas naman ng isolated rain showers at thunderstorms ang buong Kabisayaan. Diyan naman sa Mindanao, magiging maulan din, pulo-pulong daglyang pagulan at pagkulog-pagkilat, lalo na dito sa may General Santos, Mike. Okay, Mang Tani, bakit po parang ang init ngayong araw? Pati kahapon medyo mainit-init. Ano ba ito? Ibig sabihin ba nito hindi uulan sa Metro Manila, Mang Tani? Mike, posible pa rin umulan dito sa Metro Manila ngayong gabi, lalo na't maalinsangan ng panahon. Pansinin nyo, itong ating init factor ay yung alas 8 ng gabi, 28 degrees, pero yung ating init factor, 32 degrees. Ibig sabihin niyan ay mas mataas ito kaysa doon sa normal na init na 29 degrees Celsius lamang. At ibig sabihin pa niyan, mataas yung relative humidity o yung moisture content ng atmosphere, at ang maalinsangan na panahon ay pwedeng mag-contribute ng posibleng pagulan. Marami po ang nagpaplano na pumunta sa burol ng hari ng komedya na si Dolphy. Diyan po yan sa may Heritage Park. Alam na po natin lahat yan sa may lungsod ng Taguig. At isa siyempre sa kanilang gustong malaman ay yung magiging lagay ng panahon bukas doon sa dakong yon ng Taguig na Metro Manila. Mang Tani. Mike, sa mga pupunta sa burol ni Comedy King Dolphy sa Taguig bukas, ay pinapayuhan po kayong magdala ng payong para makasiguro sa lagay ng panahon. Kasi sa umaga, Mike, medyo mababa yung posibilidad ng pagulan. Ibig sabihin yan ay mataas o mainit ang panahon. Pero pagdating ng hapon hanggang sa gabi ay tumataas yung tsansa ng pagulan. 18% pagdating ng tanghali at 74% pagdating ng gabi. Kaya mataas ang posibilidad na umulan, lalong-lalo na pagdating ng gabi. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po, Mang Tani. Di alintana ng mga tagahanga ang mahabang pila at matinding sikat ng araw, masilayan ang labi ng kanilang idolong si Dolphy. Mula sa Heritage Park sa Taguig, nakatutok live si Julius Segovia. Julius. Mel's estimate ng security ng The Heritage Park dito sa Taguig City, umabot raw sa mahigit 3,000 ang bilang ng fans na personal nga na pumunta rito para masilayan ang labi ng Comedy King na si Dolphy. Sa labas lang ng The Heritage Park, pinayagang pumarada ang sasakyang dala ni Josie Ebreo at ilang kaanak. Lahat sila lumiban sa trabaho ngayon. Sumama ako sa pila ng mga fans na gustong makita ang idolo sa huling pagkakataon. Bandang 1:00 ng hapon ito, kaya di pa pahirapan sa pila. Ang tangi lang kalaban namin, ang matinding sikat ng araw. Payong lang, dala namin payong tsaka tubig. Kasi iniisip namin pipila kami. Pero wala pang 5 minuto, nakita ko na at ng grupo ni Josie ang Comedy King. Maaliwalas naman ang mukha ni Dolphy. Halos 5 segundo lang itinagal namin sa harap ng kabaong ng hari ng komedya. Parang nakulangan ako, gusto ko pang bumalik eh. Sobrang dami kasing tao eh. Sana maulit-uli bukas. Maraming fans ang mula pa sa malalayong lugar at probinsya, gaya ng mag-asawang Raymond at Etchi Esmele na dumayo pa mula Cavite. Malaki kasing impact ni Pidol sa ating mga Pilipino. Siya yung nagbibigay ng saya, ng ligaya sa bawat isa. Mula sa gate ng Memorial Park,
May kalahating kilometro ang lalakarin ng fans para makarating sa burol ni Dolphy. Bandang 2:00 ng hapon nang dumagsa ng husto ang fans ni Pidol. Di alintana ang init ng araw. Pumila sila, naghintay at suot ang Dolphy t-shirt. Ang apo naman ni Dolphy na si Roel Quizon, magiliw na kinakausap ang fans. Po, napapasaya po, sobrang saya po. Kakalimutan po namin yung mga problema po namin. Talagang masaya po. Kaya ngayon po, sana nasa maligayang paglalakbay na po siya. Kahit hirap maglakad dahil sa stroke, pinilit pa rin ni Edgar Guevarang sumilip sa burol. May kasama siyang kaopisina. Nalungkot ako kasi idol ko si Pidol. The reason why I came here. Iba't ibang memorabilia naman ang bitbit ng ilang fans. Si Manuel Cartagena Jr. may dalang portrait ni Dolphy. I made this since 1997. Tapos gusto ko talaga siyang makita nung araw pa, kaya lang walang oras. Kasi alam mo naman itong taon to, very busy, di ba? Hindi mo siya mahagilap. Ang mga anak ni Dolphy na sina Eric at Epi Quizon mismo ang tumanggap ng portrait na iginuhit ni Manuel. Somehow, this will ease the pain or kahit papano may ibsan ang aming kalungkutan dati. Okay. Thank you, sir. Salamat po. Nagpapasalamat naman ang pamilya Quizon sa lahat ng mga nagpapaabot ng pakikiramay sa kanila. Maraming ang mga nag-iiwan ng rosaryo, token, mga ganyan, mga prayers, dasal. Maraming salamat kasi nakaka-move, no, na may yung mga kababayan natin na gusto lang nila talaga maging bahagi. Na maski sa huling hantungan niya, gusto nila makasama yung daddy ko. Mel, muling bubuksan ang burol ng Comedy King sa publiko bukas ng 8:00 ng umaga hanggang 3:00 ulit ng hapon. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Julio Segovia. Susunod, 3 kaso ng hand-foot-mouth disease iniimbestigahan ng DOH para tiyaking kung kaugnay ito ng kaparehong virus sa Cambodia. Kasambahay sa Maynila, nagkapasa-pasa nang pukpukin naman ng martilyo ng anak ng kanyang amo. At Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte, iginiit na hindi papel ang ipinanguya niya sa isang suspect, kundi chewing gum lang daw dahil bad breath daw ito. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.